Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mabilis na pagbulusok ng agham at teknolohiya, ang dating ating napapakinggan lamang, ngayon napapanood na. Anong ibig ko pong sabihin? Ngayon, ang mga radio programs sa radyo pwede nang mapanood, pwede nang makita, pwede nang mapakinggan. At sa ganitong diwa natin maaaring maunawaan ang paalala ni Jesus sa ating ebanghelyo, na kung saan ang sabi niya, pakinggan ninyo ang mga panuntunan at isabuhay ng mainam. Ibig sabihin, ang mga batas lang naman daw po, wag lang daw pakinggan, isabuhay din. Kaya kung ating titignan, maganda na pinagtambal ng ating mga pagbasa ang ating kakayahang makinig at sumunod kung ang pagsunod sa batas ang siyang pag-uusapan. To obey is to listen. At bilang mga Katoliko, bilang mga tagasunod ni Jesus, ang unang mission po natin ay ano? Magugulat kayo. Ang unang mission natin hindi magsimba. Ang unang mission natin hindi magdasal. Ang unang mission natin, makinig. That is the very first mission of every follower of the Lord, ang makinig. Sapagkat paano po tayo makakasunod kung hindi tayo marunong makinig? Paano po tayo makapagdarasal kung hindi natin kayang pakinggan ang tinig ng Diyos? Paano tayo makapaglilingkod kung hindi natin kayang pakinggan ang sigaw ng ating kapwa? Kaya nga po, mga minamahal kong mga kapatid, isang paalala ngayong panahon ng Kwaresma, ang ating unang tungkulin, hindi lamang bilang Katoliko, kundi bilang tagasunod ni Jesus, ay ang ating kahandaang makinig. To listen is our first mission as we follow Jesus. Kaya nga po sa Ebanghelyo, ano po ang sabi ni Jesus? Wag lamang tuparin yung batas, kundi lagyan ng pag-ibig sa pagtupad ng mga ito. Sapagkat para kay Jesus ang pagsunod ay pagmamahal. Kanina sabi natin, to listen is to obey. At ngayon, sabi ni Jesus, hindi natin tatanggalin ang nakasanayan, kundi atin pang mas gaganapin. Dinagdagan niya, to obey is to love. Mantakin ninyo, mula sa simpleng pakikinig, pagsunod, pwede palang umuwi sa tunay na pag-ibig. Sapagkat maraming nakikinig, pero hindi naman sumusunod. At maraming sumusunod, pero hindi naman nagmamahal. Kaya nga po alam ninyo, ngayong panahon po ng Kwaresma, ang pagsunod ng may pag-ibig, ang siyang mas may binibigyan ng bigat sa ating bawat pagpapagal. Halimbawa, magbubuhos tayo ng oras sa panalangin, hindi dahil merong kahilingan, kundi magbubuhos ng oras sa panalangin sapagkat ibig makausap ang Diyos. At dahil ibig makausap ang Diyos, mas malalim yung pag-ibig kumpara doon sa hinihingi. Tutupad po tayo sa pag-aayuno o pagtitika, hindi dahil ito po yung ating nakagawian. Hindi lamang dahil ito yung ating nakasanayan, kundi dahil mas ibig nating magmahal. Alam nyo, sa mga darating na araw, imimit ko po yung mga nagpipinitensya po sa atin. Ibig ko silang bigyan ng formation, ibig ko silang bigyan ng recollection. Kasi aanhin po natin yung hagupitin mo ng hagupitin yung likod mo. Hindi ka nagsisimba pag-araw ng linggo. Aanhin nating saktan ng saktan yung katawan mo sa Biyernes Santo, irresponsable ka naman sa loob ng tahanan. Kaya sabi ko, baka mali yung pangunawa natin sa pagsasakripisyo. Heto hindi ito sinasabi ni Father Herbert, si Jesus na ang nagsasabi, ang pagsunod, dapat may kaakibat na pag-ibig. Kaya alam ninyo,
Umitim man po yung mga tuhod ninyo, kakaluhod. Mangalay man yung kamay, kakadipa. Pero kung wala namang pagmamahal, baliwala. Sumakit man yung lalamunan, kakadasal, kakakanta. Pero ang dahil namang kaaway na kapwa, baliwala. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, no, alam niyo yung paalala ni Jesus pagdating sa pagtupad sa batas ay parang pagdiriwang ng misa. Pansinin ninyo, sa misa, nakikinig po tayo. Sa misa, susunod po tayo. Sa misa, si Jesus hindi lamang nakikita, kundi makakain at tatanggapin din. Pero pansinin ninyo, pagkatapos ng misa, ano ang sabi sa atin? The Mass is ended. Your mission begins. Ibig sabihin, matapos makapakinig, matapos makakita, matapos tumanggap, dapat may mangyayari. May magbabago. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, mga minamahal kong mga kapatid, napakasimple ng paalala ng ating mga pagbasa. Ang ating unang tungkulin, makinig. Sa ating pakikinig, uusbong ang pagsunod. At ang isang taong sumusunod, nagmamahal, umiibig. Amen.